Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano ang palagi mong inaabangan tuwing sasapit ang Pasko? Dito sa Pilipinas, iyan ang pag-uusapan natin ngayon. The best pa rin ang Pasko na Pinoy. Ako po si Chiki Holman Yulo and welcome to Rekado. If this is your first time here, welcome. And if naiba ang schedule mo at naka-join ka na uli sa atin, welcome back. Kamusta na po kayong lahat? Kayo ba'y naiakyat na at naisampa na sa dingding, sa kortina, sa entrance ng bahay? Nalagyan ba ng kating-kating na baby Christmas tree na DIY ang inyong dining table? Ganun na ngayon, huwag ka na mag-giant production. Ako nga for a fact dati ang bahay ko natatawa ako. Kasi nga po noon one of my sidelines is mag-decorate ng mga bahay at ng mga offices. So talagang sanay ako gumawa ng decoration na yung feeling Shangri-La Hotel no at Manila Peninsula. Ay ngayon po hindi na ako ay kasi ako din pala magliligpit. So tipid version ako ng aking ginagawa. Pinili ko na lang yung pinaka kailangan at may twinkle lights, and you know what? It's wonderful. It's okay. I do not have to put every window sill, every pader may nakadecorate. Hindi na. Minimalist na ako ngayon. At mas enjoy ako. Tsaka mas nakangiti ako. Alright. So, kayo ba nakadecorate na? Tsaka sa table, kailangan mo na lang. Pag hindi mo na po malaman ang gagawin, naku, lagyan mo na lang ng bowl na may mga bola. Yung mga dati mong bola, tago mo lang yung kung saan may sira. Yun ang gawin mo. May mga bola kang either assorted or per color. Tapos, things are happier. Okay, I'd like to invite you to listen to us sa 702 DZAS-AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You may listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph. And para sa ating mga kaibigang overseas Filipino workers, our friends listening from Hawaii, Meli Kalikimaha, Ikaho Ole, Kamakahiki-ho, Merry Christmas and a Happy New Year! Tapos yung mga kasama natin from Italy, Buongiorno, mi dispiace, no capisco estorate buon Natale. How are you, all of you? Minsan nalilito na ako sa languages ko. Listen via internet through febc.ph and Facebook Live. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. It's Saturday once again, mga kaagapay, mga karekado. Kamusta na po ang entire past week natin? Kayo po ba ay may mga pinuntahang kasalan, get-together, minsan family get-togethers, at saka mga friends nag-advance get-together na para kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin. Sabi nga nila, the best ang Pasko sa Pilipinas. Alam nyo, dito sa Pilipinas, nagse-celebrate ng 100 araw ng Pasko. Kaya naman September pa lang. I tell you before, pag birthday ko ng September 13, sabi ng friends ko, ba't nakadecorate ka na ng Christmas? Ang aking reasoning nun, enjoyin ko na ng 3 buwan kasi po, nagpakahirap akong isabit dyan, pakahirap kong tatanggalin, enjoyin ko na ng 3 buwan, kada nyari uuwi ako from work, nakangiti ako, happy ako na may Christmas na sumasalubong sa akin. Ayon po sa nasa Pilipinas, yun nga daw, 100 days tayo nagse-celebrate. Kaya naman ang tanong, ano ang palagi mong inaabangan tuwing sasapit ang Pasko sa Pilipinas?
Maraming nagsasabi, actually pati ako, yung mga Christmas lights and decoration, last week sinabi ko nga, dyan sa may office namin, sa may Ayala Triangle, Makati, yung Stock Exchange, yung Ayala Triangle, ginagawa yan ng mga Ayala, mga Sobel family. Talagang nilalagyan nila ng bonggang Christmas decoration. Matutuwa ka. At a certain time, may Christmas display. Ang mga fireworks at saka yung mga light shows. Ano ang tawag doon? Basta yung light shows na 5 o'clock ata. I think it's every hour, every 45 minutes. Kaya it's something that you can do with the family na wala pong binabayaran if at all, baka parking lang, no? Kaya mag-i-enjoy ka doon. Yung pong dito, nung maliit kami, sa Manila COD, nakantay namin yung mga Santa Claus sa Ismael Steel, ang laki-laki ng robot na Ismael Steel. Wala namang ginagawa. Si robot natutuwa lang kami dun sa ilaw. Tinutur kami ng papa namin sa ganun. Yung mga bahay-bahay, mga villages, like sa Corinthian, meron at sa Yala Alabang, nagde-decorate talaga na sila ng houses, tapos may competition. It's so beautiful, okay? Mary Beth Marshall, how are you, Mary Beth? Looking forward to see you always, Tita Chiki, for December episodes. Nora Cabantox, it's day 1. Good afternoon, Tita Chiki. Marlene Roberto, happy afternoon, Tita Chiki. Masarap ang Pasko nga talaga dito sa Pilipinas. Sabi din ni Buena Fe, hi Buena Fe, Rio, Florida. Happy listening and watching here in Facebook. God bless you always. God bless you more. And I'm so glad na you're a whole lot better, Buena Fe, ha? Tingnan mo, God works in mysterious ways. Lita Peran, happy listening sa inyo. Lulu Harabes Tapleras, good afternoon sa inyo, Tita Chiki, and God bless you si Epifanio Salvador, hi. Cherry Cadelina. Also, mag-hello ako kay Chester Tuazon ng Tondo, Manila. Hi, Chester. Chester, ikaw ba naoperahan ka na? Okay, kasi nasabi niya naoperahan siya Kamusta ka, Chester, at pinagdadasal namin ikaw, ha? Okay, hi, Cherry Cadelina. Alam po ninyo, mahigit ng 7 dekada at 6 na taon, 76 years na ang magkakasama ang pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, inspirasyon, tawanan, maging pakikibahagi ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Lahat ho ng mga kasama natin sa Far East Broadcasting Philippines, Company Philippines, you know we are a non-profit and non-commercial media network or radio station, meaning wala po kaming mga commercials, wala po kaming mga yung nagbibigay ng whatever, no? Walang commercials. Kaya nga ito ay nabubuhay po sa inyo pong giving sa ministry pong ito. So, find it in your heart to give and to share your blessings. Kaya naman yung mga nagnanais na makibahagi sa atin pong misyon, maaari kayo mag-donate at magbigay sa FEBC Philippines para magpatuloy ang amin pagsasahing papawid. Okay, for more information, maaari niyong i-message ang Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio para sa mga detalya ng aming pong mga bank accounts at pwede rin nyo pong i-Gcash para sa aming QR code. Ay nako, ikikwento ko lang, after many years, like many years, 30 ba? Baka 40, 30, mga 30 years, 25, 30 years, na I met up again with Snooki Serna for her YouTube channel, na Snooki Serna YouTube channel. So abangan po nyo yan. Okay, natuwa ako kasi si Cookie parang si Manilyn Reynes. Si Manilyn po kasi nakilala ko, mga 9, 10 years old pa lang. So, nung kausap ko siya, parang ganon. Kulang na nga lang maupo sa kandungan ko at magpa-baby kasi nakalimutan nila, nag-grown up na sila. At ako din, nakalimutan ko pong malalaki na nga pala silang may mga anak na, mga mothers, mga wives. I have forgotten because I always saw them as, teenagers or young kids. Pati si Cookie, sabi niya, teenager. Ako nung Tita Chick, sabi ko, oo nga. Sabi niya, nasaan akong parte ng buhay ko? Ayaw mong lumabas sa kwarto. Pinapasok ka pa doon kasi ayaw mong bumaba. Tapos tawa siya ng tawa. I had such fun with them.
at saka si Direk Mac, makita niya yung aming kwentuhan. At sabi niya, Tito Chicks, mag-YouTube channel ka na ng sarili mo, guest ako. Sinasabi ko na, nagbo-volunteer ba ako? O natawa ako sa kanya. Alright, ang kawikaan ngayon araw ay sa Psalms 118, verse 24. Ito ang araw ng tagumpay ni Yahweh, magdiwang tayo at magsaya. English translation, Matthew 11, verse 28 from Amplified Bible. This day in which God has saved me is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. You know, I just have to make mention, during the holiday season, maraming stress, maraming hindi pa natatapos gawin, maraming nagawa na pero somehow hindi matapos-tapos. You know, most of these episodes in our life give us additional stress and over-fatigue. At saka yung over-decision fatigue. So to lessen that, maraming mga ginagawa ang ibang tao. Meaning, ako po, pag tinanong sa akin, anong ginagawa mo? Ako natutulog ako. Kung halimbawa, meron akong 20 minutes na pwede kong itulog kaysa sa ako ay nakatitig dyan sa kung anuman na cellphone, tablet, or TV, anything. I would rather I close my eyes and try to rest for the next episode of kung ano man ang gagawin ko. Whether ako ay mag-taping, next appointment, may Bible study, may meeting, may kakausapin, may pupuntahan. Pag araw kung meron akong 20 minutes or 30 minutes to spare, ay talaga, I will take a nap. And my husband knows that. Anong oras yung Bible study? Okay. Wake me up 30 minutes, I'll be up na. Ready na ako. Tumatawa siya kasi paka-shower, nagme-makeup ako, nagda-dry ako ng hair. Tapos, hihigaan ko. Sabi niya, where you going? To sleep. Why did you put on your makeup? Para ready na, hindi ko na daw iisipin. So, what you do is you try to make less of decisions to make. Para nga daw nalilesen ang decision fatigue. Kaya na nga ba, ang ginagawa ko din po para malesen lahat yan. So, di ba kasi sa closet natin, ako kasi monochromatic color scheme ang closet ko. Kung ano yung rainbow colors, nakagano na organize ang damit ko. Nag-decide din ako na for that, I will pick 5 outfits that I will wear for the week para ma-activate ko po yung ibang mga outfit ko. Yung iba ginagawa, naka-black shirt lang black shirt. Lahat black shirt. O papalitan lang nila yung jeans o black pants o cream pants. Tapos, iibahin lang yung accessory o nakasampay na scarf or ano, gano'n na. Ako po sinasabit ko na yung susuotin ko for 5 days para pag sinabing, we're going to gano'n, hindi na ako nakatitig sa closet ko na I have to make a decision as to what's what. May ready na ako na nakasabit na i-try nyo. Baka makatulong sa inyo yun. Kasi ayaw natin ma-stress. Kasi yan ang yan ang may na-heart attack, may nasa-stroke, may sumasakit yung ulo na sobrang sakit. Kaya if you feel na you've had too much, just relax, take it in. If you wish, wear a uniform. Hindi ba nga yung mga milyonaryo para hindi na daw another decision to make? Nag-aano sila, black t-shirt, o yun na, black turtleneck, o white t-shirt and jeans, o tas lalagyan lang nila ng white t-shirt and black slacks o pants, o lalagyan na lang nila ng iba-ibang burloloy. A sweater here, a jacket there, a scarf here, a necklace there. It will help you a lot. Try it. Okay, let me know kung ano nangyari. In the meantime, it's happy birthday to you. Happy birthday to you. Belated happy birthday to, I call her one of my baby sisters, si Michelle. Kirulf De Leon. Magandang asawa ni Gobi De Leon. Lahat kami mga original GCF Ortigas na church. Hi Gobi and hi Michelle. Happy birthday to you. Also belated happy birthday to Mr. Audie Orleans. Happy birthday. Sa mga birthday celebrants, happy birthday to you.
December 9, 1982. Mary Rosalind Soriano Revillame, si Meryl Soriano, multi-awarded Filipino actress at siya ang pamangkin ng Diamond Star na si, anak-anakan ito ni Maricel Soriano. 2007 nang siya ay na-diagnose ng isang mental health condition na bipolar disorder. 2023 nang huli siyang makita sa telebisyon sa The Iron Heart. Okay. Unfortunately, a number of people have had, yung mga ibang listeners din natin have had challenges sa mental health, lalo na po nung nag-pandemic. Okay. A doctor friend of mine said, alam mo, siya yung ano nga ba siya? Siya head ng isang hospital, anesthesiologist. Sabi niya, alam mo kung alam mo lang, ang nagpapa-reseta sa akin ng mga kaibigan natin ng anti-depressant, anti-relaxant, anti-anxiety, kung ano-ano, at walang katapusang sakit ng ulo. At tapos referral ko sa psychiatrist, binibigay ko sila kasi kailangan nilang may kausap na professional. Hindi na pwede yung tayo-tayo, kayo-kayo. Okay? So maraming ganun. So a special prayer to all the people who are experiencing or who have had problems mental health po. God bless you more. December 10, 1984, Crystal Lauren Tupas Ranillo Lim, aka Krista Ranillo. Si Krista pala, ang real name niya Crystal, parang yung perfume ng, Crystal ba is Chanel o Dior, no? Merry birthday. Isang Filipina actress, hindi nagbago sa kanya ang industriya ng pagiging isang artista dahil kilala ang pamilya niya sa showbiz industry. 2007 ay nagtapos din siya ng college at nilisan niya ang show business para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng pag-abogasiya. Okay. So, to you, Krista Ranillo, happy birthday! And my love and regards to your mama and papa. December 11, 1968, happy birthday! Maria Julia Amorsolo Valdez, aka si Yula Valdez. Isang Filipina actress, singer at kilala sa kanyang iniwang character bilang Amor Powers sa kilalang telenovelang Pangako Sa'yo noong 20,000. You know, pag may role kang ganyan, nakatatak forever. It's gonna be 25 years, and she's still known as that biggest role yon. Siya rin ay nagtapos ng college sa University of Santo Tomas sa kursong Bachelor of Arts in Asian Studies. Kahit na gaano kahirap ang scheduling, nagtapos siya ng school. Thank you. Congratulations to you. And happy birthday, Yula. Ang hindi nyo alam, siya ay tita ni Paulo. Ano ba apelido ni Paulo? Oh my gosh. Si Paulo ng Itbulaga, na good friend ng aking anak na si Chia. Na sabi si Paulo, alam mo Tita Chiki, crush na crush ka ng dad ko. Kaya yung nickname ba ng kapatid niya Chiki o pati aso, hindi ko na maisip, kapatid ba niya o pati aso nila Chiki ang pangalan. Okay. December 13, 1958, Alan Jovenes Kilantang, si Alan Kay. Kilala bilang isang actor, comedian, TV personality at kilala siya sa variety show na Itbulaga. Taong 1984 na siya ay pumunta sa Maynila bilang isang singer hanggang sa natagpuan niya ang isang bar parang maging isang komedyante at singer. Doon siya nag-work ng matagal. Tapos I think nag-partnership sila ni Vic Soto sa isang club, no? Yung comedy bar. Alright. But I guess because of the pandemic, nawala yun. December 14, 1986, Mark Angelo Santos Eras. Mark Eras, isang Filipino actor na nagsimula sa isang reality show na Starstruck ng GMA. Naging bahagi din siya ng iba't ibang TV show tulad ng Encantadia at SOP.
kilala siya sa husay niyang pagsayaw at gwapo naman talaga itong batang to. Okay, happy birthday to you! The best pa rin ang Paskong Pinoy. Ano ang palagi mong inaabangan tuwing sasapit ang Pasko sa Pilipinas? Ano kaya ang sagot nyo? I-text po ninyo sa DZAS space message and send to 0917-572-1754 at sa Facebook po 702 DZAS-FEBC Radio. Sabi ni Rachel Agos, to be honest with you, Tita Chiki, lagi ko inaabangan ang Noche Buena. Lahat ng bahay pwede mong kainan at matikpan ng bawat pagkain sa bahay. Ang sarap talaga maging Pinoy, lalo na kapag usapan handaan sa Pasko. O nga kasi minsan hindi ko alam, maaga ba kami dadating doon sa get-together ng mga pinsan ng asawa ko. Gaano kaaga? Sabi dong isa, sila daw darating after the mass o ganyan. So mga 7:30, 8 o'clock. Kami naman darating 9. Ano ba to? Kakain na ba ngayon o mamaya pa? Nagkikwentuhan, may mga games, chismising away, may parlor games. Tapos kakain mamaya bago mag 12 o'clock, gutom na ako. Okay? So pag ganun, kumain ka na muna sa bahay ninyo. Okay? Para sabihin hindi ka mabibuisit, hindi ba init ang ulo mo, busog ka. Tapos pagkain mo, konti na lang. Sabi ni Sandra Salome, hi Tita Chiki, ang inaabangan ko tuwing Pasko ng Pilipinas ay ang aking mga apo. Lahat sila ay pumupunta dito sa Nueva Ecija. Dito kami nagsasama-sama mula Noche Buena hanggang Bagong Taon. Kaya, naku, excited ako tuwing Pasko. Sandra, nakikita ko na ang mga nailuto mo na in advance. Ano ang mga niluluto mong in advance? Okay? Tapos para init ka lang ng init at saka yung ready na hindi ka na matataranta sa production number ng pagluluto. Okay. Si Evelyn De Dios, naging gawain po namin, Tita Chiki, na magbigay kami ng care packages sa mga homeless. Ito na yung pagbibigay biyaya namin sa Diyos na to share every Christmas evening. Ay, that's very kind and wonderful of you, Evelyn. Alam mo, maganda yan. Tapos tuturo mo din sa future ng mga anak mo na ganyan para meron silang gift giving, hindi lang sa kanila. May mga kakilala ako na sumasama ako paminsan-minsan kung nandito ako sa Manila ng yung namimigay sa mga orphanage o sa mga home for the elderly. Ng mga little gift packs, pwedeng little gift packs, parang pwedeng smaller at bigger gift packs. Malaki ang nagagawa nun sa kanila at sa nagbibigay, nakaka-bless yung may natutulungan kang ganon. Ngayon, kung wala ka naman na ganon na extra money, meron ka pa din mairirigalo, yung gift of time, pasyalan mo, gawan mo ng love letter si lola mo at sabihin mo sa kanya kung bakit siya special sa'yo. Tapos gawan mo siya ng drawing na kayong dalawa. O kung hindi, magkuha ka ng picture ninyo, idikit mo sa magandang picture frame para dyan, pagising niya, nakikita niya na ikaw yung paborito niyang apo. Alam po ninyo ang maganda din? Ito yung mga naka-budget ha. Somehow, paprint mo yung mga retratong yan. Yung hanger, iha-hook up mo yan sa ceiling. Tapos may string. Lahat ng pictures, isabit mo dun sa hanger, iba-ibang height. Tapos, para nakikita niya sa isang corner ng bahay niya, sa may banyo, dun sa may landay, dito sa may bintana, sa room niya, o para imbis ang tinititingan niya bakanteng pader, nakikita niya yung dangling na, lalo na kung bedridden yung lola mo, ganun. Meron siyang nakikitang ganun, natatawa siya na, sino bang picture yan? Ako ba yan? O ganon. Enjoy din yan. Wala kang masyadong ginastos. Yung iba existing na pictures mo. String na lang, lubid. Maghanap ka ng lubid dyan na extra. O ribbon. Yung mga red na ribbon na cute. Nung mga pinanregalo o ipapanregalo mo. O yarn. Yarn ang ginagamit ko. Okay? Yung isang lubid ko, ang gagawin ko, combine ko yung red at green na yarn. Ay, ang ganda-ganda. Now, kung meron kang isa pang kulay, red, green at white na yarn, ay ang ganda.
naka-Christmas theme ang pictures mo. Ikaw na yan, I'm sure pwede mong ikut-ikutan ng yarn yung buong hanger para mas cute. Tapos balutan mo lagyan mo ng ribbonettes. Gumawa ka ng EDBD, yung mga berries, singitan mo nun, pagandahin mo na. Creative ka, kaya mo yan. At alam mo kung bakit alam kong kaya po ninyo yan? Because ikaw ang gumagawa ng project ng anak mo noon. So, kaya mo yan. Alright. Eto na. Ito po sa tips part 1 ni Tita Chiki. Pag-uusapan natin ang 7 things that make Paskong Pinoy more fun. Sa tips 1 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Sa tips 1 po mga kaagapay, mga karikado, sa tips part 1, wala talagang tatalo sa Paskong Pinoy. Maging sa mga Christmas decor, handaan, aginaldo, hanggat sa bisita, talagang Pinoy na Pinoy. Kaya naman binabagsagan tayong Philippine 100 Days of Christmas na simula pa lamang sa buwan ng Setyembre, ramdam mo na ang Pasko sa atin bansa. Hindi mo ba nararamdaman yung mga shopping centers pag nasa mall ka? Iptotodo po nila ang ilaw. Hindi mo po alam na gabi na. Kasi napakaliwanag ng mall, ng nag-grocery ka, kunyari nagsha-shopping kayo, hindi ko alam na 6:30 na pala ng gabi, no? Na dapat umuwi na ako kasi ang liwanag. Tapos, the more daw, ito ang trick sinabi sa akin ng friend ko. Because, I was in retail also before. Lalakasan ang tugtog ng Christmas songs. Habang nagji-jingle bells yan, hindi yung silent night. Kasi ang silent night, parang dahan-dahan ka naglalakad. Pero pag ang tugtog mo jingle bells, tsaka yung Here Comes Santa Claus, Feliz Navidad, alam mo, bumibilis daw ang andar at lakad ng tao. Tapos lagay lang ng lagay sa shopping carts ng kung anong gustong bilhin. Yun ang trick nila. All of a sudden, nilalabas mo na yung Christmas na listahan mo at kung anong bibilin mo kanino. So, try that, okay? So, September pa lang, ha? Number 1 yon. September 1. Ito ang sabi ng zenrooms.com sa Paskong Pinoy na partner natin. Ready ka na ba? Wow, love, and share these tips. Let's start. September pa lang, feel mo na ang holiday season. Papatakan September 1, feel mo na ang holiday season. Mula parties hanggang Christmas shopping, pinaghahandaan na ng mga Pilipino kahit September pa lang. Kaya naman, kinikilala na ang Pilipinas bilang pinaka-matagal na pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Alam mo, magandang commercial din yan for tourism. 100 Days of Christmas, no? Hindi yung 12, no. Ang Pilipino 100, okay? Number 2, simbang gabi. Kasi nga, Catholic ang nation, most people, because we were colonized by Spain ng 300 years, no? Ang nakasanayan na rin ng mga Filipino ang pagsisimbang gabi bago ang araw ng Pasko. Nagsisimula yan December 16. Diyan nagliligawan, sabi nila. Hanggang 24. Diyan ko nahuli isang pamangkin ko. Anong simbang gabi? Paano ka magsisimbang gabi? Born again Christian tayo. Ando doon ang pala may nililigawan. Hindi ko alam noon, okay? Tapos sabi ko, bakit ka magpupuyat? Tapos hindi ka makabangon for school. I did not know till binulog sa akin ng driver. Kasi ma'am, nang nililigaw. Ay, okay. So, quiet ako. Okay, December 16 hanggang December 24, sa Pilipinas, 2 beses kada isang araw ginagawa ang simbang gabi. Sa madaling araw at sa gabi. Pero mas madalas sa tuwing madaling araw as early as 4 a.m. nagsisimba ang mga Pinoy. Tapos malamig na. Tapos makikita mo sa Antipolo yung nagbebenta ng suma, ng bibingka, may nagbebenta ng kastanyas, may nagbebenta ng cashew nuts. Tapos yung may suman sa latik, may puto bongbong. Oh my gosh. Josie Reyes, calling Josie Reyes.
of Munisipyo ng Angono, Rizal. How are you, Josie? Yung aking palitaw at puto bongbong, ano pa nga yung niriregalo mo sa akin, Josie? Ginatan. Josie, ang ginatan. Okay? Naku, ano ako ng food and carbo. So, yan ang simbang gabi. Number 3, all-out Christmas carols. Kung sa ibang bansa ay yung a cappella ang nagangaroling dito sa Pilipinas, iba. At nagkakaroling dito, may appointment pa, ha? Kaya kung walang pambili ng gamit, kanya-kanyang gawa ng nangangaroling na musical instruments mula sa pinitpit na tansan ng bote. Ay nako, kinakalog-kalog yan. Kawali o palanggana. What makes caroling more fun in the Philippines ay kahit di pa Pasko, as early as November, nagbabahay-bahay na ang mga ito. Minsan, kanta lang, pero alam mo may iba all-out production number, ha? With matching Bluetooth speakers pa ang background music nila. Hindi ko maramdaman dito sa house ko dahil ang lalayo ng mga kapitbahay, no? But nung nakatira ako nun sa Pasig, no? Somewhere in Pasig o somewhere in Makati, makikita mo yun sa Pasig yung mga ibang mga bata talagang nakakalakad bahay-bahay. Pag nasa villages ka na, mahihirapan sila. By appointment na grupo-grupo. Okay? Number 4, pagbibigayan. Naging kaugalian din sa Pilipinas ang pamamasko maging sa hindi kakilala. May ilang namimigay ng mga libreng pagkain, mga candy, regalo at pera. Likas na mapagbigay ang mga Filipino. Kahit hindi mo ninong o ninang handa silang magregalo. Yung iba talaga, ay nako, saan ba ako nung nakatira nun? Nakatayo si barangay captain, nakalinya ang mga bata at binibigyan ng pera, naka-line up according to age. Tapos naka-line up sila, tapos may binibigay siyang pera. Feeling talaga Santa Claus yung hinihintay ng mga bata. Tapos may regalo, ang cute-cute, no? Number 5, naggaliliwanag ang bahay dahil sa mga parol at Christmas lights. Sa Pilipinas, hindi mawawala ang mga parol o Christmas lights sa isang bahay bilang dekorasyon dahil isa ito sa mga simbolo ng Pasko sa Pilipinas. Labas ng bahay, pati bubong ay nakadecorate, no? Ganun, okay. Ako po nag-minimalist na, pero before, ganun ako. Kulang na lang maglagay ako ng reindeer, okay, no exaggeration. May iba talaga nakalagay, okay? Number 6, Pinoy recipe tuwing Pasko. Okay, walang katulad ang pagkain tuwing Pasko sa Pilipinas. Alam po nyo, yung Noche Buena napupuno ng masasarap na pagkain ng mga mesa ng mga Pinoy na kanilang pinagsasaluhan kasama ang masasarap na kamustahan at kakwentuhan mula sa matamis na puto bongbong at fruit salad hanggang sa malinamnam na hamon at bibingka. My gosh. Yeah, and the majestic ham na hamon with a queso de bola, mapapa-round 2 ka sa mesa o round 3 dahil sa sarap ng mga ito. Mas masaya talaga ang Pasko sa Pilipinas. Bigla tuloy akong, oo nga, na-miss ko yun. Oo nga. Kasi I've been, for many years yung Christmases ko in New York. And it's fun because I had all my cousins there from all my mama's side, all the Guerreros were there. Pero yung dito sa Pilipinas din na Pasko, enjoy din. Talagang wala. 100 days nga before. 7, kompletong pamilya. Isa sa mga dahilan kung bakit mas meaningful at masaya ang Pasko dahil dito sa Pilipinas, panahong makukumpleto ang buong pamilya nag-uuwian, ang mga kamag-anak na OFW. Kala ko kasi, ipipetition mo silang lahat para kasama mo sa Amerika o sa ibang parte ng mundo. Yung iba, sila na ang umuuwi dito. Tapos, yung iba, talaga naman ang balikbayan boxes, bit-bit or papadala nila 3 months before. So, by the time dumating sila po at nakauwi, nandiyan na yung kahon. Ngunit, yung iba,
Halika, shopping tayo sa duty free. Naman wala na siyang bitbit, doon ka nalang mag-shopping sa duty free. Pero yung iba gusto may uwi-uwi kang something na pagbukas ng maleta o ng kahon, meron something. Ang mga OFW umuuwi habang ang ilan naman nagtatrabaho sa syudad ay bumabalik sa kanilang mga probinsya para makasama ang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Ang araw ng Pasko ay isa sa pinakahihintay ng mga Pilipino dahil dito nabubuo ang mga familya. Stories for the Heart. Welcome to Stories for the Heart. Salon owner. Nagbigay ng malaking 13th month pay sa kanyang empleyado. Pag-uusapan natin ngayon yan. Hi kaagapay mga karekado, kamusta po kayo sa inyong 13th month pay? Naibigay na ba ng inyong kumpanya? Take note na naka-note na ba kung saan mo gagastusin o saan mo ititipid at saan mo ipapagbayad yung iyong 13th month pay or bibili ka ba ng a few groceries para bongga ang handaan mo sa Pasko? Yan si Adarna Grande. May-ari siya ng salon sa Las Piñas na nagbigay ng 30,000 pesos para sa kanyang mga empleyado mula sa salon. Kwento ni Adarna, malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga empleyado dahil kahit pandemya, ay lumaki din ang kanilang kita sa salon at sa mga home service. Kasi nais ibalik ni Adarna ang malaking tulong ng kanyang 5 empleyado dahil sa serbisyo nito sa kanyang business. Dahil sa sipag at pagiging masikap, ang kanyang mga empleyado ay ibinalik din ni Adarna ang nararapat na kita at pera sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng malaking 13th month pay. Ang bawat isa ay nakatanggap ng 30,000 pesos bilang maagang pamasko dahil sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Dagdag pa ni Adarna, kapag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, ibabalik yan ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Siksik, liglig, natuwa naman ako sa words, at umaapaw na pagpapadala. Makakatanggap pa din ng Christmas bonus ang kanyang trabahador dahil sa kanilang galing sa pagtrabaho. May Christmas bonus na may 30,000 ka pa. Wow. Ay kaagapay, tunay na kapag bukas ang ating palad para sa mga nangangailangan, mas nagiging bukas ang pagpapala, hindi lang sa atin kapwa kundi rin sa ating negosyo sa buhay. Tulad na lamang ni Adarna sa kanyang empleyado na ibinalik niya ang kanyang grasyang natanggap sa kanyang trabahador dahil alam niya na kung hindi sa kanyang mga empleyado ay hindi lalago ang kanyang mga negosyo. Isang kwentong inspirasyon at mabuting gawin ito sa atin kababayan na dapat din ibigay ang nararapat sa ating mga trabahador dahil sila ang susi ng tagumpay at paglago ng negosyo. Atin aalahanin, remember, the real symbol of Christmas is love, giving, forgiving, at pagbigay alaala sa ating mahal na Diyos na si Jesucristo. Ikaw kaagapay, paano mo maibibigay ang pagpapala mo sa ibang tao? At yan ang Stories for the Heart. Stories for the Heart. Ako po si Chiki Holman Yulo, the best pa rin, ang Paskong Pinoy. You know, not every Christmas at New Year season masaya. Kasi may mga iba, 'tis the season na nagkakasakit ang mga tao. Kung bakit ba siguro nga sa stress, meron mga nasa hospital ngayon, may nasa bingit ng kamatayan. Ako noon, I have to recall itong week na ito when my mother passed away many years ago. Ilang Pasko kami na ilang Pasko, ilang New Year na nasa hospital kami.
Tapos nung na-paralyze din yung anak ko si Chia noon at nag-GBS o Guillain-Barré syndrome, nasa Pasko at kabagong taon, nandoon din kami sa ospital. And at the end of the day, marirealize mo na Christmas is not just the celebration na yung ganyan na kainan, bigay ng regalo. Christmas is the birth of Jesus Christ, na binigay yan ni God sa atin para yan ang ating simbolo ng ating pagmamahal ng Panginoon sa atin, at He gave His only begotten Son to die on the cross for all our sins. Yung birth ni Jesus Christ ang Pasko. And you know what? I also realized, ang Pasko kahit na nasaan ka, kinadyadyang ka o nasa puso mo ang Pasko. Hindi lang kasi dito ka sa ganitong country o sa ganyang country, nagtutour kayo. Hindi. Ang Pasko nasa puso mo. Kung nadyadyang ka ngayon, ay di dyan ka ang Pasko mo. At pwedeng hindi magarbo, pwedeng kayo, pwedeng meron lang kayong cookies o tinapay at nagtatawanan. Pwedeng yung binigyan ka ng kabilang kwartong pasyente, binigyan kayo ng extrang food nila. Basta nandun kayo at magkakasama, iyon ang Pasko. So, text kayo. Ano pa ang memories nyo ng Pasko nyo? Text DZAS, space, message, and send to 0917-572-1754. Facebook, 702-DZAS-FEBC Radio. Ano ang palagi mong inaabangan tuwing sasapit ang Pasko sa Pilipinas? O nako, Pipito Manoloto, makikita para ninyo yung episodes ko doon. Yung isa po may picture ng parang nag-chess ang itsura. Yung ang mukha, nakatayo sila pero ang costume nila naka-chess. May king at queen. Yung isa naman yung may hawak si Elsa, si Manilyn Reyes ng certificate na magagraduate siya. Yun yung mga episodes ko doon. Mapapanood pa rin yan sa YouTube ngayon. At saka yung Family Feud namin, kailan ba yun? Last month, yung Family Feud namin, mapapanood pa rin siya kaming mga student cantiners. At soon to come, the Snooki Serna channel. Okay, Mako de la Paz, sabi niya, naku, sobrang miss ko ang lasa ng bibingka at puto bongbong simula nung naging OFW ako. 5 years ko nang hindi natin tikman ang lasa nito. Mahirap ang gawin yan, ha, Mako? Ito ang isa sa lagi kong inaabangan sa Pasko. Oy, the bibingka and the puto bongbong. Masarap yung puto bongbong ni Josie Reyes na binibigay sa akin ang Angono Rizal. Okay, yung bibingka, ano ba yung bibingka mo? Yung bilog. Tapos yung may parang batter ng hotcake na lalagyan mo ng, ano ba ito? Lalagyan mo ng egg sa iba, pulang itlog at kesong puti. Yung ba yun ang bibingka mo? O yung bibingka mo yung latik, yung, ano man tawag doon? Basta nga, bibingka may latik, may brown na sugar sa ibabaw. Yun, yun din, favorite ko din yan. Oh my gosh. Sa pamilya namin, mother-in-law ko, type na type yun. Pati son ko si Chiro, yun lang kinakain. Alright. Okay, next. Yan ang palaging, thank you, Hamako. Happy, Merry Christmas to you. Milo Miranda, to be honest with Tita Chiki, miss ko na yung gumagawa ako ng parol. Laki kasi akong kapis. Marunong din po akong gumawa ng parol. Talent yan. Kaya nga lang nandito na ako sa Canada. Kaya lahat dito binibili. Nakakamiss talaga ang Pasko sa Pilipinas. Milo, may mga Japanese paper sa art stores na pwede kang bumili na magagawa mo dyan yung sarili mong parol. Try mo. Japanese or art, I think it's called Japanese papers. Dito nabibili mo yung sa National Book, sa bookstore, kahit anong bookstore. Yun, pwede yun. Sabi naman ni Robert Morales, ito ang nakakamiss sa araw ng Pasko sa Pilipinas, yung Noche Buena. Sabi niya, yung Noche Buena na kain ng kain, yung iyong mga magkakapamilya, yung maglalabasan sa inyong compound ng handaan. Lahat magtitikiman, kaya masarap maging Pinoy. Alam mo, I had the opportunity to stay in a few years doon sa isang ganyan na naglalabasan ng pagkain yung magkakapit bahay. Sasabihin, Chicks, anong pagkain mo dyan?
Sabi ko, meron akong ganito. O sige, dadating na yung yaya, may fruit salad na, tapos susunod na ako. Kasi tinatapos ko itong ginagawa kong inisaslice ko yung hamon at saka ganito. Tapos yung isa sumisigaw dun across sa garden. Sige, may chairs ka dyan o magdala ka ng chairs. Alam po ninyo, yung memories kong yon, enjoy. Katapat ng bahay ko nun si Twink Makaraig, ay enjoy kami. Tapos nagba-badminton kami together. Badminton ba o tennis? Nalito na ako. Badminton together. We had fun. Okay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang question and answer with Tita Chiki sa part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Natatandaan ko tuloy yung aking favorite na neighbor na si Gino at si Nikki Yabut at saka si Mark Tella na basketball player. Yun ang we shared a pader together. I lived there in Pasig for quite some time and I love these people. My gosh, I miss them. Okay, teka. Parang inubo ako po. Andali lang. Eto na. I will try my best na sagutin ko ang inyong mga questions sa part 2 ni Tita Chiki para po makatulong sa inyong buhay. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin sa pagtatanong dahil gustong-gusto ko kayong ma-sharean ng aking mga a thing or two ng aking experience. Okay, hello po Tita Chiki. Ay, wala siyang iniwan na pangalan. Itatago natin siya. Sa pangalang Sharon. Hi Tita Chiki, lagi po akong problema sa Pasko. Ang pagluluto. Ano po ba ang the best na pagkain tuwing Pasko? Medyo hindi na po kasi ako marunong sa pagluluto. Ay! Alam mo magpaturo ka sa yung mga kaanak dyan. O manood ka sa YouTube. Marami ngayon. Nako, I'm telling you, yung ini-store ko, panay recipe ata. To a point, one day, kinuha ko na ata, i-screenshot mo na ba lahat yan? Or, para madalian ka siguro, isurat mo na lang sa notebook, old style. Tapos, okay, palagi kang, may bibigay akong tip, ganito ginagawa ng mama ko. If you have food that you can cook 2 days before, and just keep it there in the refrigerator or freezer, na the more naluluto sa kanyang mga sauce, mas masarap, then do it, okay? Hindi mo kailangan gawing lahat sa umaga. Actually, pati yung mga salads mo, i-slice mo na silang lahat, ilagay mo sa malaking bowl, tapos, pag ayan at kakainin na, at ayan na, saka mo ilalagay yung mga dressing ng mga oil and vinegar, o Thousand Island dressing o meron ko nung parang peanut sauce, dun mo palang ihahalo. Pero nakaslice na lahat yan a day before. Kung may makakatulong ka mag-slice or may slicer ka, di hallelujah. Ang mother ko may ginagawang may matamis palaging in between ng pagkain. Kunyari may chicken dish ka, may pork dish ka. Alam po niyo yung kamoteng kahoy? If you can get the orange kamoteng kahoy, gawin mo. Kung hindi, the usual kamoteng kahoy pero iba lasa ng orange mas masarap. Okay, ang ginagawa ng mama ko nun, hindi niya kasi yung minatamis na ganun. Every time kami kumakain kitita ka ring sikiya namin, sa napakalaking mansion sa Pasig, yan ang isa sa mga side dish na nakalagay sa isang Pyrex, no? Actually, may Pyrex to the left, Pyrex to sa kabilang side, no? Hindi, akala ng mama ko, yung kamote, niluluto kasabay yung arnibal na sugar at water. Kaya pala, nalulutay-tay ang itsura. So, kinuntsaba ng mama ko, the cusinera, and said, Senyora, ganito lang po ang pagluto niyan. So, sinishare ko sa inyo as Merry Christmas, ho, ho, ho. Ibo-boil mo na. Pagkatapos, is-slice mo ng yung malaking, hindi naman malaking-malaki. Yung pabilog, na siguro 1 inch, 1.5 inch thick, okay? Tapos, nakaslice, ilatag mo na yun sa bowl. Boil pa lang yan
Tapos, magawa ka ng arnibal, like half a cup of sugar and maybe a cup of water o 2 cups of water and sugar hanggang mag-blub, mag-boil siya, tapos mag-brown, tapos lalagyan mo ng konting cinnamon, kating na maple syrup or vanilla, whatever you have. Dapat basa. Tapos, nilalagyan ng butter. Maraming, siguro 2-3 tablespoon ng butter nilalagyan ng mama ko. Tapos, inahalo together. Yun ang nilalagay mo sa ibabaw ng ready na, nakalatag na sa Pyrex dish. Yun po ang sarap-sarap na side dish. Ngayon, meron kang pang bake o di i-bake mo. Kung hindi mo mabibake, pwede na yon as is. Ang maganda lang sa pag-binake mo, may parang crunchy sa ibabaw. Kung meron kang naralabi na, kung may nagregalo sa yung walnuts, idikdik mo lang ng konti yung walnuts para nakasprinkle yung walnuts sa ibabaw. Ay, ang sarap-sarap. Kahit na hindi mo na i-bake, masarap yon. Yung what is the word? It takes out the umay, nakakaalis umay. And mas masarap yung may little sweetness kang ganon. So, gusto mong maging more creative? Gusto mong more creative? Lagyan mo ng puting malalaking marshmallow sa ibabaw. Bake mo. Ang pag-bake mo, luto na naman lahat yan eh. Ibe-bake mo lang para matunaw-tunaw yung marshmallow. Tapos isprinklean mo ng walnuts. I am telling you, yan ang kakainin ng mga bisita mo. Magba-brown lang ng konti yung marshmallow. Okay? Para huwag mong sunugin, bantayan mo. Alright. Oh my gosh! Nagutom ako sa sharing of my recipes. Okay. Explore and practice. Let's order our meal. Kung meron kang kamag-anak na magaling magluto ng ganyan, doon ka na lang mag-order. Less ang gagawin mo. But next time, try it. Hindi kinakailangan ikaw ang magluto per se. Okay? Ito ang sinasabi ko noon eh. Meron kang nabibilan dyan ng andoks. ng andoks. Hi Sandy Javier, my friend. Andoks lechon o kung anong lechong manok na meron dyan, pa-chop mo na. O kung hindi, wag mo i-chop. Gusto mo masosyal, wag mo i-chop. Isa lang ang i-chop. The rest, kunyari 2 bibilin mo. Isa naka-chop, yung isa naka-display do sa gitna. Yung naka-chop, yung nasa side. Alright? Tapos, magdala ka ng isang latang o 2 latang corn kernel at saka mag-slice ka ng boiled carrots o beans, string beans. May ganun ka. Malaki ang magagawa nun. May sidings ka. May gravy ka. Order ka ng extra gravy. Ang feeling ng tao, ikaw ang gumawa nun. Actually, ang ginawa mo lang, binuksan mo silang lahat sa lata. At tinaktak mo silang lahat. Meron kang, gusto mo mas creative, bumili ka ng cranberry sauce para panglagay doon. Kung wala kang cranberry sauce na mahanap, pwede pong orange marmalade. Initin mo, lagyan mo ng konting water. Pag init, sa microwave. Alam mo, i-stir mo together, parang yun ang glazing mo sa ibabaw. Ang sarap-sarap, I'm telling you. Ikaw ba ay nagpakapagod? No. Pero siguro doon mong magaling ang can opener mo, ha? Okay. See, I'm teaching you ways na mas madali ang buhay. Number 2. Magandang hapon, Tita Chiki. Gusto ko rin po kasing ang elegante pero simpleng Christmas party sa aming office. Paano po kaya ito? Okay, brainstorming ang kailangan mo with your office mates. Print out everything. Potluck ambagan ba for food? Sinong bibigay ng ikaw na mag-assign? Kasi minsan baka lahat kayo pansit luglug ang kinakain, ha? 5 pansit ngayon. Ilan ba kayo? Ilan ba gutom ba lahat yan? O tipong on a diet lahat? So if I were you, bumalik ka na rin ng plastic na little containers para may take home silang lahat. Sabihin mo, mag-order na ng puto, gano'n. O 1 bilao nun. O 2 bilaong pansit. Kunyari, 1 pansit sotanghon, 1 pansit luglog, 2. O gusto ng spaghetti, pues may spaghetti. Tapos magdadala yung isa ng lumpia Shanghai. Yung isa naman magdadala ng barbecue, pork barbecue on a stick o something. Be creative, may magdadala ng salads, may magdadala ng prutas. Not necessarily fruit salad na with cream, but pwedeng lagyan lang niya ng orange juice para hindi kasing fattening.
Tapos may ice sa ibabaw, o di happy all. Syempre, para hindi ka na mahirapan, bumili lang kayo ng ice cream. Tapos isuscoop na lang doon at may garnishing ice cream station. May garnishing kang iba-iba. Kilalagay mo dyan ng cornflakes pang ibabaw, Fruit Loops, lalagyan ng chocolate na nips o M&M's o shavings ng iba pang chocolate, o lalagyan ng prutas, mag-slice ka ng maliliit ng melon. Be creative and make it fun. Kasi anything na kunyari may ice cream bar ka o candy bar, ayun ko ba? Excited ang mga tao nagpipili, okay? Nagpipili kung anong ilalagay nila sa kanilang favorite concoction. I hope may natutunan kayo. Basta you have to assign who will bring what para tapos. Dadala ang tatlo ng lumpia Shanghai kasi ubos ka agad yan. Alright? O isa, dadalawa na naka-chop-chop na ng lechong manok. O yun na. May magdadala ng pork barbecue. Saan o-orderin? Yun na. I-organisa mong ganon. O, yung malayo ang bahay, napabila mo na lang ng soft drinks. At yung isa, yung mas malayo pa ang bahay, siya ang sa ice. Okay. So, bibili lang siya sa mga convenience store. Basta may lalagyan ka, meron kayong cooler, may dalawa kayong cooler para dyan. Sino ang magbibitimpla ng pitchel ng juice? O gusto mo ba nasa pack na para mas madali? Depende sa'yo yan. Alam mo, kung gusto mo, may punch, gagawa ka ng juice na may Sprite, 7-Up, palutangan mo yung marshmallow at saka yung orange slices, yung mga sangkis or palutangan mo ganyan, meron ka ng punch. Tas tikman mo, mag-i-enjoy ka na. Basta may lumulutang dyan na sangkis at oranges at saka little apple squares, yung wedges na apples, happy na all. You can do it! I hope po in one way or the other, nakatulong ako. I had such fun discussing our tips for Christmas. And if you will allow me at this time, please allow me to pray for you. Let's all bow our heads and be so grateful. Our Heavenly Father, we thank God that you were able to, that we are able to talk to you. At any time, at any place, we want to thank you for all your blessings that you give us. We want to thank you for for protecting our families and our friends. Lord, inalapit namin sa iyo ang aming mga pamilya at tahanan na kayo po ang patuloy na maging sentro ng pamilya namin. Bawat isa po na nakakaranas ng lungkot, bighati, kung paano makakabangon araw-araw, I pray, Lord, that you will strengthen them. Ipinakikita nyo ang inyong kadakilaan sa aming buhay. Embrace them, O Lord. We ask for laughter and happiness for people who are dating for the first time this month of November, December. Make them realize, Lord, that ang hinahanap nila ay godly person na magiging nilang partner sa buhay at hindi nila magiging project sa buhay. Lord, thank you that I came across this quotation that made me laugh so hard na kay Julia Roberts. Thank you, God, na nakalagay sa kanyang quotation, women o kababaihan, you are not rehabilitation centers for badly raised men. It's not your job to fix him or change him or parent him or raise him. You want a partner, not a project. Hindi ba? Tamang-tama. Naku, tawa ako ng tawa po. Salamat po na nakita ko yon. Kasi totoo nga, ang mga ibang kababaihan, naghahanap ng project, hindi partner sa buhay. Lord, tulungan mo po sila na to meet the proper partner in their lives. Guide them, bring them to the right situations to meet these guys. Lord, we ask for healing and comfort for those experiencing health problems. Yung mga nasa hospital po ngayon na nagtatry na ma-rehabilitate, ma-resuscitate,
at talagang para gumaling, Panginoon. I pray, Lord, that for every silent battle na nung mga involved, Lord, na makikilala nila ikaw, Panginoon, na ikaw ang peace beyond human understanding sa mundo pong napakaingay. Magkaroon ng kalinawan ang bawat isa sa paggamit ng kanilang pera. Nawa sila, Panginoon, na lalo na itong Christmas season, unahin ang mga babayaran na kailangang bayaran, saka na yung bibilhin, at nangunguna din yung paggawa ng lanang salapi. Paano tayo kikita, paano tayo makakagawa ng sideline sa Pasko pong ito. We lift up everything to you. You are the only one who knows what's best for us. We love you. We glorify you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Di ba nakakatuwa yung kay Julia Roberts? Yung may mga anak na babae, ha? Tandaan nyo, ang hinahanap nyo partner sa buhay, hindi project, okay? At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong Sabado, ang Rekado. Sana po nasiyahan kayo sa aming programa ngayong araw. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na makinig at mulang kasama namin kayo hanggang next week. Isang oras na naman na kwentuhan sa Rekado. Thank you sa ating pong production technicians Nathaniel Peralta, Nate Peralta, hi! Reggie Villena, hi Reg! Benjo Morano, hi Benj, and hi to your mom. And John B. Reyes. Also Eileen, RTV staff Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymond Rico Paner, and Angelica Kalayag. To our writers, hi Absidy Ferrer, Kayla Escalante, John Philip Lagtapon, Desa Magtunaw, and Brian De La Cruz. Great job! Maraming salamat sa station manager namin, si Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Rekado dito lang po sa 702 DZAS FEB's Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Celebrate life. Celebrate Christmas. Ilabas na yung mga tablecloth na pagkagagandang hanggang ngayon nakatiklop pa. Ilabas na rin yung mga tinatago natin, mga plato, gamitin na. Celebrate life. Instead of counting what you don't have, count what you have, and you will realize how wonderful God has been to you. Have a great week ahead of you. Be thankful. Keep smiling. Ciao, ciao. God bless. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.